Nang hapong iyon, ang langit sa Maynila ay nag-aalab sa kulay kahel at ginto. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga nagtataasang gusali, nag-iiwan ng mahahabang anino sa mga kalsadang nagsisimula ng maging abala. Sa isang maliit na kanto malapit sa Quiapo, isang dalagita ang makikitang naglalakad ng paika-ika, pasan ang isang malaking sako na puno ng mga plastik na bote at basyong lata. Ang kanyang mukha ay marusing, ang damit ay luma at punit-punit, at ang buhok ay magulo. Sa unang tingin, iisipin ng sinuman na isa lamang siyang hamak na teenager na mangangalakal. Marahil ay nasa 17 o 18 taong gulang. Ang pangalan niya ay Maya. Halos gabi-gabi siyang nakikita sa lugar na iyon, namumulot ng mga basura mula sa mga basurahan, naghahanap ng anumang mapagkakakitaan para lamang mabuhay. Sanay na ang mga tao sa paligid na makita siya. Ang ilan ay naaawa, ang iba naman ay walang pakialam, na para bang isa lamang siyang bahagi ng maruming tanawin ng kalye. Subalit, sa likod ng kanyang marungis na anyo, mayroong isang lihim na hindi alam ng sinuman. Si Maya ay hindi isang ordinaryong mangangalakal. Siya ay isang batang intel officer na kararating pa lamang sa isang lihim na operasyon ng pulisya. Ang kanyang misyon ay mapanganib, magpanggap bilang isang batang kalye, upang makalapit sa isang sindikato ng droga na madalas gumamit ng mga batang tulad niya bilang mga kuryer. Ngunit sa araw na iyon, tila hindi pumanig sa kanya ang tadhana. Habang siya ay nakayuko at namumulot ng plastik na bote malapit sa isang lumang karinderya, isang malakas at dumadagundong na boses ang kanyang narinig. "Hoy, anong ginagawa mo rito?" Isang matipunong pulis na nakauniporme ang lumapit. Ang kanyang mukha ay matigas at ang mga mata ay puno ng galit. Siya si S.E. Isa Gomez, isang patrol officer na kilala sa kanyang kayabangan sa lugar na iyon. Madalas na nagrereklamo ang mga residente dahil sa kanyang magaspang na pag-ugali, ngunit ilan lamang ang naglakas loob na labanan siya. Dahan-dahang itinaas ni Maya ang kanyang mukha, tinitigan ang pulis na may blangkong ekspresyon, pinipilit na panindigan ang kanyang papel bilang isang dalagang pulubi. "Nangunguha lang po ng bote, sir," mahina niyang sagot. "Boat? Anong bote? Baka naman nagnanakaw ka ng gamit ng mga tao dito sa karinderya," sigaw ni Gomez. Bago pa man makasagot si Maya, isang malakas na sipa ang tumama sa sakong dala niya. Tumilapon ang sako at kumalat ang laman nito sa kalsada, mga plastik na bote, kinakalawang na lata, at ilang basang piraso ng karton. Ang mga taong nakaupo sa karinderya ay napalingon, ang ilan ay nagulat, ang iba ay nagbubulungan na lamang. Alam nila ang ugali ng pulis na iyon, ngunit walang sinuman ang nangahas na sumuway. Nanatiling nakayuko si Maya. Isang pinaghalong sakit ng damdamin at galit ang dumaloy sa kanyang dibdib, ngunit kailangan niyang magtimpi. Ang pagpapanatili sa kanyang pagpapanggap ay mas mahalaga kaysa sa paglaban sa sandaling iyon. "Sir, hindi po ako nagnanakaw. Nangongolekta lang po ako ng basura," sabi ni Maya na may nanginginig na boses, nagkukunwaring takot. Ngunit lalo lamang nagalit si Gomez. Hinawakan niya ang kwelyo ng maruming damit ni Maya at marahas itong hinila. "Mga batang kalye na tulad mo ang nagdudulot ng gulo. Umalis ka na. Huwag mong dudumihan ang lugar na ito." Muntik nang maubos ang pasensya ni Maya. Sa isip niya, kung hindi lang dahil sa tungkulin, ipapakita ko sa iyo kung sino talaga ako. Ngunit yumuko na lamang siya, hinahayaang magmukhang mahina sa mata ng mga tao. Isang matandang lalaki, ang may-ari ng karinderya, ang nagsalita sa wakas. Bagamat mahina ang kanyang boses, "Sir, hayaan niyo na siya. Kumukuha lang naman siya ng mga basyong bote. Hindi naman siya nanggugulo." Tumingin si Gomez ng matalim. "Manong, huwag kang makialam. Ang mga batang tulad nito, sa huli, magnanakaw din yan." Natahimik ang lahat. Ang bawat isa ay nagpigil ng hininga. Kilala si Gomez sa pagiging mainitin ang ulo, at sinumang maglakas loob na sumalungat sa kanya ay tiyak na magkakaproblema. Patuloy na nakayuko si Maya, kahit na kumukulo ang kanyang dugo. Hindi nagtagal, isang motorsiklo ang huminto hindi kalayuan. Dalawang binata ang bumaba, isa sa kanila ay may dalang malaking itim na plastic bag. Nakilala sila ni Maya, sina Jomar at Dante, mga alipores ng sindikato ng droga na kanyang minamanmanan. Alam niyang ang dala nilang supot ay hindi lamang basta basura.
Posibleng naglalaman ito ng ipinagbabawal na gamot. Subalit, ang presensya ni Gomez ay nagpagulo sa sitwasyon. Ang aroganting pulis ay abala sa pananakot sa kanya, sa halip na pansinin ang kahina-hinalang kilos ng dalawang lalaki. Sa kanyang isipan, nagmura si Maya. Kung hindi lang siya nakaharang, nasundan ko na sana sila ngayon din sa wakas, parahas na binitawan ni Gomez ang kanyang kwelyo. Umalis ka na. Huwag ka nang magpapakita pa rito. Mabilis na tumango si Maya, nagkukunwaring takot, at dali-daling pinulot ang mga nagkalat niyang gamit. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakamasid kina Jomar at Dante. Nagkunwari siyang abala sa kanyang sako, habang bumubuo ng plano sa kanyang isipan. Ilang minuto ang lumipas, pumasok ang dalawang binata sa isang makipot na eskinita sa gilid ng palengke, dala ang kahina-hinalang supot. Alam ni Maya na ito na ang tamang pagkakataon. Dahan-dahan siyang sumunod mula sa malayo. Ngunit, hindi niya namalayan ang isang bagay. Si Gomez ay nakamasid pa rin sa kanya na may pagdududa sa mukha. Bumulong ang aroganting pulis, kakaiba ang kilos ng batang iyan. Baka nga magnanakaw. At nagsimula siyang sundan si Maya mula sa likuran, hindi alam na papasok siya sa isang mas malaking laro na higit pa sa simpleng problema ng isang batang kalye. Lumalalim na ang gabi. Ang mga ilaw sa poste ay kumikislap ng mahina. Ang ingay ng palengke ay unti-unti nang humihina. Iilang tindero na lamang ang natitira, nagliligpit ng kanilang mga paninda. Maingat na naglakad si Maya sa makipot at basang eskinita. Ang masangsang na amoy mula sa kanal ay tumatago sa kanyang ilong. Sinikap niyang magmukhang isang mangangalakal na naghahanap ng basura, kahit na malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Sa unahan, huminto sina Jomar at Dante sa isang lumang paupahan. Dahan-dahan nilang kinatok ang pinto. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nagbukas. Agad na nakilala ni Maya ang kanyang mukha, si Boss Tonyo, isa sa mga senior na courier ng sindikato. Matagal na siyang target ng operasyon, ngunit mahirap hulihin dahil sa kanyang katusuhan at mga koneksyon. Nagkubli si Maya sa likod ng tumpok ng mga lumang karton, nagmamasid ng mabuti. Kinapa niya ang kanyang bulsa, tinitiyak na naroon pa ang maliit na communication device na hugis lighter. Ito ang gamit niya para magpadala ng signal sa kanyang team na naghihintay lamang ng kanyang utos. Ngunit bago pa niya ito ma-activate, narinig niya ang mabibigat na yabag mula sa kanyang likuran. Lumingon si Maya at halos lumundag ang kanyang puso. Si Gomez ay nakatayo hindi kalayuan, nakatitig ng maihinala. Hoy, anong ginagawa mo rito? Malakas niyang tanong. Ang boses na iyon ay nagpalingon kina Jomar, Dante at Boss Tonyo. Agad na nagbago ang kanilang mga mukha, napalitan ng tensyon at pag-iingat. Nataranta si Maya. Kung mabubunyag ang kanyang pagkatao ngayon, tiyak na mabibigo ang misyon. Kailangan niyang gumawa agad ng paraan para ilihis ang kanilang atensyon. Mabilis siyang tumayo at nagkunwaring umiiyak ng malakas. Sir, tulungan niyo po ako. Inagaw po nila ang mga gamit ko. Nangungulekta lang po ako ng basura, pero pinilit po nilang kunin ang sako ko. Suminghal si Gomez. Inagaw nila ang gamit mo. Nagkatinginan sina Jomar at Dante. Namula ang kanilang mga mukha. Lumapit si Boss Tonyo ng may kalmadong kilos, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sir, malamig niyang sabi. Huwag po kayong maniwala sa sinasabi ng batang yan. Mahilig po yang gumawa ng gulo dito. Yung mga dala-dala niya, madalas kinukuha niya yan sa mga bahay ng walang paalam. Nagpalipat-lipat ng tingin si Gomez sa kanila, puno ng pagdududa ang mukha. Habang si Maya ay nagpipigil ng hininga, umaasang magtatagumpay ang kanyang palabas, lalong tumitindi ang tensyon. Nang gabing iyon, sa isang madilim at makipot na eskinita, isang lihim na laro ang nagsimula pa lamang. Isang laro na hihila sa lahat sa isang hindi inaasahang kaguluhan. Ang tensyon sa maliit na eskinita ay lalong tumindi. Ang madilim na ilaw ng poste ay bahagya lamang nagbibigay liwanag na nagpapatingkad sa nakakatakot na anino sa mukha ni Boss Tonyo. Si Maya ay nanginginig na nakatayo, nagkukunwaring takot, habang sa loob ng kanyang dibdib ay walang tigil ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Kailangan niyang iligtas ang sarili at sabay na protektahan ang kanyang pagpapanggap. Si Gomez, na may pagmamalaki sa dibdib at mayabang na kilos, ay lumapit. Huwag niyo akong subukang lokohin.
Kung talagang inagaw niyo ang gamit ng batang ito, dadalhin ko kayong lahat sa presinto. Ang mga salitang iyon ay nagpataranta kina Jomar at Dante. Malinaw na ayaw nilang masangkot sa pulis. Ngunit si Bostonio ay bahagya lamang umisi, na para bang ang sitwasyon ay isang maliit na laro lamang para sa kanya. Sir, mabigat at walang emosyon niyang sabi. Huwag na po tayong gumawa ng problema. Itong batang kalye na to, madalas gumawa ng gulo. Kung gusto niyong maniwala sa kanya, sige lang. Pero tandaan niyo, baka pagsisihan niyo yan. May bahid ng pagbabanta ang kanyang tono. Nag-alinlangan sandali si Gomez, ngunit dahil sa kanyang ego, ayaw niyang magmukhang takot. Wala akong pakialam. Kung talagang wala kayong kasalanan, sumama kayo sa pinakamalapit na presinto. Doon natin patunayan. Napalunok si Maya. Ang sitwasyon ay lalong nagiging mapanganib. Kung dadalhin silang lahat sa presinto, maaaring mabunyag ang kanyang pagkatao bago pa man ang tamang oras. Kailangan niyang mag-isip agad ng paraan. Mabilis siyang yumuko muli, pinulot ang ilang nagkalat na bote, at nagsalita ng paos habang umiiyak. Sir, hindi po ako nagsisinungaling. Pinilit po nila akong ibigay ang sako ko. Pakiusap po, huwag niyo akong dalhin sa presinto. Takot po ako. Sinadya ni Maya na gawing mas kaawa-awa ang kanyang sarili upang ang atensyon ni Gomez ay manatili sa kanya at hindi sa itim na supot na dala ni na Jomar at Dante. Ngunit hindi nagpatinag si Bostonio. Dahan-dahan niyang tinapik ang balikat ni Gomez at nagsalita sa mas malumanay na tono, ganito na lang, sir. Para matapos na to dito. Hindi na kailangang umabot pa sa presinto. May inilagay ang kanyang kamay sa bulsa ng uniforme ni Gomez. Isang maliit na tiklop ng pera. Kitang-kita ito ni Maya. Kumulo ang kanyang dugo. Kaya pala, hindi lang arogante ang pulis na ito, kundi korap din. Napatingin si Gomez sa laman ng kanyang bulsa at pagkatapos ay natahimik. Ang kanyang kayabangan ay unti-unting nawala at napalitan ng isang mapanlinlang na tingin. Alainan. Sige na nga. Ipagpalagay na lang nating walang nangyari. Itong batang kalye na to, nakakagulo lang talaga. Napatanga si Maya. Ang sitwasyon ay lalong komplikado. Kung tatanggapin ni Gomez ang suhol, nangangahulugan itong magiging malaking hadlang siya sa kanyang misyon. Ngumiti ng bahagya si Bostonio at sinenyasan sina Jomar at Dante na pumasok na sa loob ng paupahan. Ang itim na supot na dala nila ay nawala na sa kanyang paningin. Humarap si Gomez kay Maya na may mapanghamak na tingin. Hoy, mga ngalakal. Umalis ka na. Huwag ka nang gagawa ng gulo. Kapag nakita pa kita rito, ipapadala kita sa sede. Nagkunwaring mabilis na tumango si Maya at kinalagkad ang kanyang sako palayo. Ngunit pagliko niya sa kanto ng eskinita, huminto siya. Humihingal siya. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa direksyon ng paupahan. Hindi ko pwedeng hayaang makalusot ang kargamento na yon. Kailangan kong malaman ang laman nito. Pero ang problema, baka bumalik anumang oras ang lintik na pulis na yon. Sa katahimikan ng gabi, matapos tiyakin na umalis na si Gomez, bumalik si Maya sa kanyang pwesto. Nagtago siya sa likod ng tumpok ng karton, naghihintay ng may pasensya. Mula sa siwang, nakita niya ang mga nangyayari sa loob ng bahay. Ang ilaw sa loob ay madilim. Mahinang naririnig ang mga boses ng nag-uusap. Ilang minuto ang lumipas, bumukas ang pinto. Lumabas si Dante na may dalang mas maliit na itim na supot. Tumingin siya sa kaliwat kanan, pagkatapos ay mabilis na naglakad patungo sa motorsiklong nakaparada sa dulo ng eskinita. Ito na ang pagkakataon. Gumalaw si Maya, sumusunod mula sa malayo. Dahan-dahan ang kanyang mga hakbang upang hindi makalikha ng ingay. Ngunit, biglang umugong ng malakas ang isang motorsiklo. Mula sa kabilang direksyon, dumating muli si Gomez. Tila hindi pa siya tuluyang umalis. Nakita niya si Maya na sumusunod kay Dante at agad niyang pinahinto ang motor. Hoy! Ano nang sabi ko kanina? Nandito ka na naman, sigaw niya. Nataranta si Maya. Kung hihinto siya, makakataka si Dante. Kung lalaban siya, masisira ang kanyang pagpapanggap. Sa huli, pinili niya ang gitnang paraan. Nagkunwari siyang natakot muli at tumakbo sa ibang direksyon na para bang gusto lamang niyang lumayo sa pulis.
Ang tigas ng ulo mo, sigaw ni Gomez habang hinahabol siya gamit ang motor. Samantala, hindi na malaya ni Dante ang nangyayari. Malayo na siya, dala ang supot. Nagitngit ang mga ngipin ni Maya. Lintik! Dahil sa kanya, nawala sa paningin ko ang target. Patuloy siyang tumakbo papasok sa isang masikip na looban sa pagitan ng mga barong-barong. Hinabol siya ni Gomez hanggang sa loob, ngunit sa huli, hindi nakasya ang kanyang motor. Sumigaw na lamang siya, kapag nakita pa kita ulit, lagot ka sakin. Nakaligtas si Maya, ngunit puno ng pagkadismaya ang kanyang dibdib. Ang misyon ng gabing iyon ay nabigo. Sa mga sumunod na araw, ipinagpatuloy ni Maya ang kanyang papel bilang mangangalakal sa Quiapo. Ngunit magulo ang kanyang isipan. Alam niyang may malaking plano ang sindikato, ngunit nawala ang kanyang lead dahil kay Gomez. Ang mas malala, lalo siyang naghinala na si Gomez ay madalas tumanggap ng pera mula kay Boss Tonyo at sa mga kasamahan nito. Kung totoo iyon, hindi lamang siya isang hadlang, kundi bahagi na rin ng malaking problema. Isang hapon, nakaupo si Maya sa ilalim ng isang flyover, nagkukunwaring naghihiwalay ng mga basura. Mula sa malayo, nakita niya si Gomez na masayang nakikipag-usap kay Jomar sa harap ng isang tindahan. Nagtatawanan sila na para bang matagal nang magkakilala. Uminit ang kanyang ulo. Kaya pala, naging backer na nila ang pulis na iyan. Alam ni Maya na kailangan niyang i-report ito sa kanyang commander. Ngunit hindi niya ito maaaring gawin ng direkta. Kung magiging padalos-dalos siya, masisira ang kanyang pagpapanggap. Nang gabing iyon, humanap siya ng tahimik na lugar sa likod ng palengke. Inilabas niya ang maliit na communication device na lagi niyang itinatago. Sa mahinang boses, nagpadala siya ng maikling mensahe sa kanyang team. Target, Boss Tonyo. May indikasyon ng pagkakasangkot ng pulis, Isa Gomez. Kailangan ng karagdagang imbestigasyon. Patuloy ako sa pagmamasid. Naipadala ang mensahe. Agad niyang pinatay ang aparato. Ilang araw pagkatapos noon, may nasaksihan si Maya na lalong ikinagulat niya. Sa isang lumang bodega malapit sa riles ng tren, nakita niya si Boss Tonyo na may kamaiting. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Gomez. Seryoso silang nag-uusap. Mula sa kanilang mga kilos, nahulaan ni Maya na isang mahalagang transaksyon ang pinag-uusapan. Paminsan-minsan, tumatanggap si Gomez ng isang makapal na sobre mula kay Boss Tonyo. Agad na yumuko si Maya, itinatala ang bawat detalye sa kanyang isipan. Ito na ang ebidensya. Talagang marumi na ang pulis na ito. Ngunit biglang nabali ang kahoy na kanyang tinatapakan. Isang malakas na tikrakti ang umalingaw-ngaw. Agad na napalingon si Boss Tonyo. Sino yan? Nataranta si Maya. Mabilis siyang tumayo at tumakbo. Mula sa likuran, narinig niya ang sigaw ni Gomez. Habulin niyo. Huwag niyong patakasin. Ilang tauhan ni Boss Tonyo ang brutal na humabol sa kanya. Tumakbo si Maya sa mga makikitid na eskinita. Pawis na pawis siya. Alam niyang kapag nahuli siya, katapusan na ng lahat. Sa kanyang pagtakbo, lumingon siya sandali kay Gomez. Ang pulis ay matalim na nakatitig sa kanya, na para bang ngayon lang napagtanto na ang dalagang mangangalakal na kanyang minamaliit ay hindi isang ordinaryong tao. Nang gabing iyon, hirap man, nakataka si Maya. Ngunit ang sitwasyon ay lalong naging delikado. Hindi lamang ang sindikato ang naghihinala sa kanya, kundi pati na rin ang isang aroganteng pulis na sangkot na sa maruming mundo ng krimen. At sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Maya na malapit nang masubok ang kanyang pagpapanggap. Ang gabi sa Quiapo ay tahimik. Katatapos lamang ng ulan, nag-iwan ng mga sanaw sa makikitid na kalsada. Ang amoy ng lupa na may halong basura ay tumatago sa ilong. Sa gitna ng madilim na eskinita, tumatakbo si Maya, hinihingal. Ang kanyang damit ay basa, ang mukha ay marumi dahil sa tilamsik ng putik. Naririnig pa rin niya ang sigawan sa likuran. Hindi sumusuko ang mga tauhan ni Boss Tonyo sa paghabol. Ang tunog ng mga tsinelas na lumalagitik sa basang daan ay sinundan ng mga sigaw na puno ng galit. Habulin! Huwag patakasin! Lumingon si Maya. Dalawang lalaking matipuno ang papalapit. Nagitngit ang kanyang mga ngipin, pilit na pinagana ang isip. Ang daan sa harap niya ay may tatlong sangay, isa patungo sa palengke,
isa sa riles ng tren, at isa pa sa isang siksikang komunidad. Kung pupunta ako sa palengke, masyadong maraming tao, madali nila akong mahuhuli. Delikado sa riles, baka matrap ako. Mas ligtas sa komunidad. Maraming makikitid na looban. Agad siyang lumiko patungo sa komunidad. Nilundag niya ang isang maliit na kanal, dinaanan ang mga sampayan ng mga residente na basa pa. Ang amoy ng sabong panlaba na maihalong putik ay sumalubong sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad, isa sa mga lalaki ay matalinong nabasa ang kanyang direksyon. Sumulpot ito mula sa kabilang panig, hinarangan ang daan ni Maya. "Huli ka, pulubing lintik," sigaw nito. Huminto si Maya. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Lumapit ang lalaki habang ang dalawa pa mula sa likuran ay malapit na rin. Na-corner siya sa isang dead end. Mabilis na dinampot ni Maya ang isang piraso ng kahoy na nakakalat. Kahit maliit ang kanyang katawan, nag-aapoy sa tapang ang kanyang mga mata. "Huwag niyo akong lalapitan," mahina ngunit mariin niyang sabi. Tumawa ng mapang-asar ang lalaki. "Tingnan niyo to," nagmamatapang ang batang kalye. "Akala mo kaya mo kaming tatlo?" Sabay-sabay silang sumugod. Iwinasiwas ni Maya ang kahoy patungo sa isa, tinamaan ang balikat nito. Napaatras ang lalaki, ngunit agad siyang sinunggaban ng dalawa pa. Isang humawak sa kanyang braso, habang ang isa ay pilit na inaagaw ang kahoy. Sinubukan ni Maya na lumaban, ngunit mas malakas sila. Nabitawan niya ang kahoy. Isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang pisngi. Bumagsak siya sa maputik na lupa. "Dalhin niyo yan kay Boss Tonyo," sigaw ng isa. Kinalagkad nila ang mahinang katawan ni Maya. Kahit masakit, pilit pa rin siyang pumapalad. Ang kanyang kaliwang kamay ay lihim na dumukot sa bulsa ng kanyang damit, hinahanap ang maliit na bagay na hugis lighter. Ang kanyang communication device. Gamit ang natitirang lakas, pinindot niya ang lihim na buton sa likod nito. Isang maliit na ilaw ang kumislap ng isang beses, at pagkatapos ay namatay. Nangangahulugan iyon na naipadala na ang emergency signal sa headquarters. Sana dumating sila agad bago mahuli ang lahat. Ilang sandali pa, dinala si Maya sa isang lumang bodega malapit sa riles. Madilim ang silid, tanging isang nakabiting bombilya ang nagbibigay liwanag. Ang amoy ng alikabok na may halong usok ng sigarilyo ay bumalot sa hangin. Nakaupo si Boss Tonyo sa isang silyang kahoy, matalim na nakatitig. Sa tabi niya, nakatayo si Gomez na may madilim na mukha, ngunit malamig ang mga mata. "Sino ka talaga?" dahan-dahang tanong ni Boss Tonyo. Ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta. Nanatiling nakayuko si Maya. Tinatakpan ng kanyang buhok ang kanyang mukha. "Tatanungin kita ng maayos. Bakit mo kami sinusundan? Huwag mong sabihing isa ka lang mangangalakal. Walang mangangalakal na maglalakas loob na sumunod sa mga tao sa gabi." Hindi pa rin nagsalita si Maya. Kumakabog ang kanyang dibdib, ngunit pinanatili niyang inosente ang kanyang ekspresyon. Lumapit si Gomez, matalim na nakatingin sa kanya. "Matagal na akong naghihinala sa'yo. Kakaiba ang kilos mo. Umamin ka na. Sino ka?" Nagpigil ng hininga si Maya. Alam niyang isang maling salita lang, guguho ang lahat. Tumayo si Boss Tonyo at lumapit. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Maya. Umalingaw-ngaw ang tunog sa bodega. "Umamin ka, hayop. Pulis ka, no?" Tumulo ang sariwang dugo mula sa gilid ng labi ni Maya. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mukha, tinitigan ng diretso ang mga mata ni Boss Tonyo. Kahit nanginginig ang kanyang katawan, may tapang na nag-aalab. "Isa lang po akong mangangalakal. Naghahanap lang po ako ng pagkain," mahina niyang sabi. Tumawa ng malakas at mapanlait si Boss Tonyo. "Haha! Mangangalakal na kayang lumaban sa 3 tauhan ko. Hindi ako tanga, Neng." Matamlay na tumingin si Gomez, ngunit sa likod nito ay may pag-aalinlangan. Hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit mayroong isang bagay kay Maya na nagpapahirap sa kanyang maniwala na kaaway lamang ang dalaga. Samantala, ang ilang residente sa paligid ng bodega ay nagsimula ng mag-alala. Nakarinig sila ng malalakas na sigaw at ingay mula sa loob. Ngunit walang nangahas na lumapit. Masyadong kinatatakutan ang pangalan ni Boss Tonyo. Isa lamang,
isang matandang lalaking naglalako ng kape, ang naglakas loob na sumilip. Nakilala niya ang mukha ni Maya, ang dalagang mangangalakal na madalas niyang makita sa palengke. Kawawang bata, bulong niya. Lihim siyang nag-report sa isang kakilala na miyembro ng barangay Tanod. Ipagbigay alam mo agad sa totoong pulis, may batang dinukot sa bodega ni Boss Tonyo. Ang impormasyong iyon ay sunod-sunod na nakarating sa team ni Maya na nakatanggap na ng emergency signal kanina pa. Sa loob ng bodega, ang interogasyon ay lalong naging brutal. Inutusan ni Boss Tonyo ang kanyang mga tauhan na paulit-ulit na bugbugin si Maya. Ngunit nanatili siyang matatag, hindi umaamin. Alam niyang kapag nagsalita siya, tapos na ang buhay niya. Nakatayo si Gomez sa isang sulok, tensyonado ang mukha. Nagsimula siyang maguluhan. Tumatanggap nga siya ng pera mula kay Boss Tonyo, ngunit kumukulo ang kanyang dugo nang makita ang dalaga na binubugbog. Ano itong ginagawa ko? Sabi niya sa sarili. Pulis ako. Dapat nagpoprotekta ako ng tao. Pero ngayon, hinahayaan ko pang tratuhin ng ganito ang isang babae. Lumapit muli si Boss Tonyo. Marahas niyang hinawakan ang baba ni Maya. Matigas ka pa rin ah. Sige, para hindi ka na makatakas, bukas ipadadala ka namin sa malayo para wala ka nang maikwento kahit kanino. Napalunok si Maya. Alam niya ang ibig sabihin nito. Ibenta siya kung saan. Maaaring hindi na siya makabalik. Ngunit biglang narinig ang tunog ng sirena ng pulis mula sa malayo. Nagulat si Boss Tonyo. Lintik, sino ang nagtip? Nataranta ang kanyang mga tauhan, nagmamadaling isara ang mga pinto. Nagulat din si Gomez. Namutla ang kanyang mukha. Tiningnan niya si Maya na nakagapos pa rin. Ang tingin na iyon ay naging pinaghalong galit at pagkalito. Baka nga intel ka. Tiningnan lamang siya ni Maya nang walang salita. Sa kanyang puso, alam niyang malapit na ang oras. Hindi na maitatago pa ang kanyang pagpapanggap. Nagsimulang palibutan ng mga pulis ang labas ng bodega. Isang malakas na boses ng commander ang narinig. Boss Tonyo, sumuko ka na. Huwag ka nang lumaban. Nag-umpisa nang magmura si Boss Tonyo. Lumingon siya kay Gomez. Hoy, di ba sabi mo safe ang area? Bakit may totoong pulis na dumating dito? Natahimik si Gomez. Malamig na pawis ang tumulo sa kanyang sentido. Alam niyang nasa alanganin na siya. Kung sasama siya kay Boss Tonyo, maaari siyang mamatay o mahuli ng special team. Kung susuko siya, masisira ang kanyang reputasyon at mabubunyag ang lahat ng kanyang kabulukan. Tinitigan siya ni Maya ng mariin. Kahit puno ng pasa ang kanyang mukha, ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng diin. Kung may natitira pang konsensya sa puso niyo, pakawalan niyo na ako ngayon. Piliin niyo ang tamang landas bago mahuli ang lahat. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Gomez. Sa unang pagkakataon, ang aroganteng pulis ay tunay na nanghina. Lumapit muli si Boss Tonyo, itinuro si Gomez ng may galit. Ayusin mo to. Kung hindi, sisiguraduhin kong ikaw ang una kong tatapusin. Hinawakan ni Gomez ang baril sa kanyang baywang. Nanginginig ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat ng tingin kay Maya, kay Boss Tonyo, at sa pinto ng bodega na sinisira na ng mga pulis sa labas. Sa segundong iyon, alam niyang isang malaking desisyon ang kailangan niyang gawin. Pulis! Buksan niyo ang pinto o gigibain namin to. Lalong nagwala si Boss Tonyo. Lumingon siya sa kanyang mga tauhan. Ihanda ang mga armas. Huwag niyong hayaang makapasok sila ng buhay. Narinig ang kalansing ng mga bakal. Ilang tauhan niya ang humawak ng itak, habang ang iba ay nagtutok ng mga desabog na baril. Ang kanilang mga mukha ay tensyonado, ngunit pilit na nagpapakita ng tapang. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling tulala si Gomez. Ang baril sa kanyang baywang ay nanginginig sa kanyang pagkakahawak. Si Maya ay nakagapos pa rin sa silya. Ang kanyang katawan ay puno ng pasa, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim. Sir, mahina niyang sabi, halos hindi marinig. Huwag niyo nang dagdagan ang pagkakamali niyo. Ito na ang oras para patunayan kung sino talaga kayo. Ang mga salitang iyon ay tumago sa puso ni Gomez. Biglang sumagi sa kanyang isipan ang mga alaala ng nakaraan,
ang kanyang panunumpa noong una siyang naging pulis, ang pangakong poprotektahan ang mga mamamayan, at ang mukha ng kanyang ama na dating ipinagmamalaki siya sa kanyang uniforme. Lahat ng iyon ay nabura ng perang suhol, kayabangan at pag-abuso sa kapangyarihan. Lalong nanginginig ang kanyang kamay. Lumingon si Bostonio ng may galit. Anong tinitingin-tingin mo diyan? Magpasya ka na, sakin ka o sa kanila? Naggitngit ang mga ngipin ni Gomez. Ang kanyang tingin ay lumipat mula kay Maya patungo kay Bostonio. Sa sandaling iyon, halos masira na ang pinto ng bodega. Ang tunog ng bakal na tumatama sa kahoy ay umalingaw-ngaw. Bang! Isang putok ng baril ang bumasag sa katahimikan. Natahimik ang lahat sa loob ng isang segundo. Ang bala ay hindi patungo sa mga pulis sa labas, hindi rin kay Maya, kundi sa itaas, sa kisam ng bodega. Nagpaputok sa hangin si Gomez. Nanlaki ang mga mata ni Bostonio. Nababaliw ka na ba? Sa wakas, nagsalita si Gomez ng malakas. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit buo. Tama na, boss. Sobra na to. Pulis ako at ngayon pinipili ko na ang landas ko. Sa isang mabilis na kilos, itinutok niya ang kanyang baril kay Bostonio. Pakawalan mo siya ngayon din. Sa wakas ay nasira ang pinto ng bodega. Dose-dose ng pulis na armado ang pumasok, itinutok ang kanilang mga baril sa lahat ng direksyon. Umalingaw-ngaw ang utos, taas ang kamay. Huwag lalaban. Isang maikling palitan ng putok ang naganap. Sinubukan ng mga tauhan ni Bostonio na lumaban gamit ang kanilang mga desabog na baril, ngunit wala silang laban. Ang sunod-sunod na putok ay nagpayanig sa bodega. Ang mga residente sa paligid ay nagkumpulan na lamang mula sa malayo, nanonood na may pag-aalala. Sinubukan ni Bostonio na tumakas sa likurang pinto, ngunit pinigilan siya ni Gomez. Nagpambuno sila. Nagpalitan sila ng suntok. Ang malaking katawan ni Bostonio ay tumama kay Gomez, dahilan upang matumba ito. Ngunit bago pa makatakbo si Bostonio, sinipa ni Maya na nakagapos pa rin ang silya at tumama ito sa kanyang mga binti. Nawala ng balanse si Bostonio at agad na sinamantala ni Gomez ang pagkakataon upang pilipitin ang kanyang mga kamay sa likod. Hinto na, boss. Tapos na ang lahat, sigaw ni Gomez. Agad na inaresto ng ibang pulis si Bostonio. Pinusasan siya, puno ng galit ang mukha. Traidor, sigaw niya kay Gomez. Matapos maging ligtas ang sitwasyon, lumapit ang isang opisyal. Maya, ayos ka lang ba? Nagulat ang mga residente at maging ang ilang pulis nang marinig ang pangalan. Ngayon lang nila nalaman na ang marungis na dalagang mga ngalakal ay tinatawag sa isang espesyal na paraan. Dahan-dahang tumango si Maya. Ayos lang po, sir. Salamat po sa pagdating nyo. Tinulungan siya ng opisyal na tanggalin ang tali. Ang mukha ni Maya ay kitang-kita na ngayon sa ilalim ng ilaw ng bodega. Bata, matatag, at hindi na mukhang isang ordinaryong pulubi. Ang mga residenteng nanonood ay nagbulungan, Diyos ko, intel pala siya ng pulis. Kaya pala ang tapang. Natahimik si Gomez, hinihingal, blanko ang mga mata. Alam niyang nabunyag na ang lahat ng kanyang kasamaan. Tinitigan siya ng commander. Isa Gomez, sumama ka sa presinto. Iimbestigahan namin ang pagkakasangkot mo. Hindi lumaban si Gomez. Yumuko na lamang siya. Lumingon sa kanya si Maya sandali. Ang kanyang mukha ay puno ng sugat, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng galit, kundi isang bagay na mas komplikado, kaunting awa, kaunting ginhawa. Sir, may pagpipilian pa po kayo kanina, at pinili niyo po ang tama sa huli, mahina niyang sabi. Hindi sumagot si Gomez, pumikit na lamang sandali. Ilang araw ang lumipas, kumalat ang balita tungkol sa raid. Iniulat ng media ang pagkakahuli kay Bostonio, isang kilalang sindikato ng droga na matagal ng salot sa komunidad. Nakahinga ng maluwag ang mga taga-Quiapo. Ngunit ang hindi gaanong inaasahan ay ang balita tungkol sa isang dalagang mangangalakal na isa palang batang intel officer. Marami ang hindi makapaniwala, ngunit sa huli ay humanga. Bumalik si Maya sa headquarters, tumanggap ng maliit na parangal mula sa kanyang commander. Nagawa mo ang isang mahirap na tungkulin ng napakahusay. Pero tandaan mo, mahaba pa ang lalakbayin mo. Ang isang intel ay dapat handang maging kahit sino, kahit saan.
Ngumiti lamang siya ng bahagya. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang mundo ng krimen ay hindi maubos. Ngunit ng gabing iyon, nailigtas niya ang maraming buhay mula sa laso ng droga. Samantala, si Gomez ay ikinulong para sa investigasyon. Maraming ebidensya ang nagpapakita na tumanggap siya ng suhol mula kay Boss Tonyo. Ngunit, ang katotohanang tumulong siya sa huli sa raid ay nagbigay ng kaunting konsiderasyon sa batas. Sa isang internal na paglilitis, idineklara ng Ethics Committee ng pulisya na ang ginawa ni Effie Isa Gomez ay isang malubhang paglabag. Ngunit ang kanyang ginawa sa huling sandali ay nagbigay ng malaking tulong sa operasyon. Tinanggal siya sa serbisyo ng walang karangalan, ngunit pinalaya mula sa kasong kriminal dahil sa kanyang kooperasyon. Ang desisyon ay naging usap-usapan. May nagsasabing maswerte pa rin siya. Mayroon namang nagsasabing patas na ang parusa. Tinanggap ito ni Gomez ng walang pagtutol. Bumalik siya sa kanyang probinsya, namuhay ng simple bilang isang magsasaka. Sa tuwing tinitingnan niya ang palayan, palagi niyang naaalala ang sinabi ni Maya, may pagpipilian pa po kayo sa huli. Isang umaga, naglalakad si Maya sa palengke. Maraming tao ang tumitingin sa kanya nang may paghanga, kahit na simple pa rin ang kanyang pananamit. Isang ale na nagtitinda ng gulay ang mahinang nagsabi, "Ineng, salamat ha. Dahil sa'yo, naging ligtas ang lugar natin." Ngumiti lamang si Maya. Hindi niya kailangan ng papuri. Ang alam niya, ang kanyang pagpapanggap bilang isang dalagang mangangalakal ay nagdulot ng tunay na pagbabago. Ang kanyang mga hakbang ay matatag. Ang lumanyang sako ay pasan pa rin niya, isang simbolo na handa siyang bumalik at magpanggap anumang oras na kailanganin siya ng bayan. At sa dulo ng kalye,